Magandang umaga po sa inyong lahat. Habang pinagninilayan ko po ang mabuting balita natin sa araw na ito, I remembered one eye-opening encounter I had when I was a deacon assigned at San Roque Parish in Bagong Bayan. As a young boy po kasi, I was trained as an altar server. At alam po ng mga sakristan natin ito na kapag naglilingkod sa altar, dapat straight body. Dapat naka-praying position palagi. Seryoso ang mukha. At bawal ang tatawa-tawa o ngingisi-ngisi habang nasa altar. Kaya alam niyo po, I wasn't aware that I also brought that training with me as I grow old. One time, when I was serving in the Mass, hindi ko namalayan na ganoon pa rin pala ako. Seryoso ang mukha, almost nakasimangot na, at sabi pa nga nila, palagi daw ako naka-bombastic side eye pag nasa altar. Kaya may nagtanong sa akin, Reverend, bawal po ba kayong ngumiti sa altar? Mas gwapo po kayo pag nakasmile kayo. O, di ba? Binola pa ako. And you know, as I reflected on that incident before, I just realized na, oo nga, no? Wala namang nakalagay sa instructions o rubrics na bawal mag-smile ang pari. Wala namang church document ang nagbabawal na maging masaya habang nagmimisa. Wala namang santo o santo papa ang nagsabi na dapat seryoso ang mukha ng pari habang nagpe-preside ng mga sakramento. After all, hindi po ba pagdiriwang o celebration ang ginagawa natin? And when we celebrate, we are happy and joyful. Tama po ba? My dear brothers and sisters, ngayon po ay ang huling linggo bago umakyat sa langit ang ating Panginoon. Ascension Sunday na po next week. Aakyat na sa langit si Jesus. And today, Jesus is again giving us a huling habilin. Sabi niya, manatili kayo sa aking pag-ibig. Remain in my love, that my joy may be in you, and your joy might be complete. At hindi po ba napakagandang pagnilayan ng pag-ibig at kaligayahan? Love and joy. Kaya naniniwala po ako sa kasabihan ng karamihan, when you love, you are happy or joyful. Masaya ka, nakakatawa ka pa, nakakangiti ka pa. Tingnan niyo po sa mata ang isang taong in love o nagmamahal. Bakas na bakas ang kasiyahan. Minsan nagtutwinkle-twinkle pa ang mga mata niyan. Pansinin niyo po ang mga taong mahal ang kanilang trabaho. Napapagod, oo. Nagrereklamo, oo, paminsan. At naiinis din ang mga yan. Pero at the end of the day, masaya sila. May satisfaction, may fulfillment. Masdan niyo po yung mga taong may passion sa kanilang buhay. Music, sports, baking, social media, painting, parenting, serving, cooking, traveling, studying, etc., etc. Ibang-iba po ang mga aura ng mga yan whenever they do the things that they love. Dear brothers and sisters, when we remain in love,
And when we remain in God's love, our joy indeed is complete. Kaya alam nyo po, nalulungkot ako kapag nakakakita ako ng mga pare, mga madre, na hindi marunong umiti, tumawa at mag-celebrate. Parang mga hindi nagmamahal. Yung mga laging seryoso, bawal biruin, parang pasan lagi ang daigdig, laging nakasimangot, nagjo-joke ka na, wala pa ring response, bagsak ang mukha. Sa amin pong mga pari at mga relihiyoso at relihiyosa, isn't it that we must be the first ones to be happy because we claim to always proclaim God's word? Sa ating mga naglilingkod sa simbahan, di po ba dapat tayo yung mga unang masaya palagi? Paano tayo makaka-attract ng maraming bukasyon sa pagpapare, sa pagmamadre, sa pagsaserve sa simbahan, kung sila mismo po hindi makita sa atin yung kaligayahan ng paglilingkod? My dear friends, the moment we remain in God's love, our joy becomes contagious. Nakakahawa. Nagkaka-outbreak, nagkaka-pandemya ng kaligayahan. Yan po ang epekto ng pagmamahal ng Diyos. Kahapon, someone approached me during the kapihan every first Saturday. Sabi sa akin, "Father, one time, nagmas po ako sa inyo. Naramdaman ko po yung mas kasi nakasmile po kayo." Kaya sa nagtanong sa akin, well, I guess, di naman talaga bawal ngumiti habang naglilingkod. Amen.